So, ayan, good morning guys. So, welcome back sa next natin ng Engineering Mathematics Algebra Dako. Ang next topic natin is the quadratic equation under algebra. So, bago ang lahat, ito lang ang dapat natin tandaan sa quadratic equation, no? Pag sinabi natin quadratic equation, second degree equation yan. So, kumbaga, ang exponent natin is squared. Kadalasan, ang quadratic equation ay nasa form na ganito. Quadratic equation. Nasa form yan na ax squared plus bx plus c equals 0. So, ganyan yung form natin. Tapos, ngayon, madali na lang siyang isolve kasi may calculator na yan. Pwede mong hanapin lang sa equation, sa calculator mo yung quadratic equation. Pero, kung nagtitake ka pa lang ng algebra course mo, nag-umpisa ka pa lang mag-engineering, tapos hindi ka pinayagan mag-calculator, ito yung pinaka formula na gagamit. Maraming form, pwede kang mag-factorization, pwede ka rin completing the square. Dali lang tong completing the square. Tapos yung quadratic formula. So, ano nga ba yung quadratic formula? Ito siya, oh. Yung negative b, positive negative, b squared minus 4ac over 2a. So, yan yung quadratic formula. Dito kasi, maraming pwedeng ipahanap. Kunwari, may binabanggit yung teacher mo, professor mo na find the discriminant. So, ano ba yung discriminant? Nung makikita mo sa quadratic formula, ito yung discriminant. Yung b squared minus 4ac. Hindi kasama yung square root. Tapos, dyan sa discriminant na yun, marami rin pwedeng anuhin. Kapag daw ang b squared minus 4ac mo equals 0, roots are equal. Pag naman daw ang discriminant mo is, at pag yung b squared mo ay mas malaki sa 4ac, ang roots mo ay real, unequal. Kapag naman daw ang b squared mo ay less than sa 4ac, diyan ka na magkakaroon ng imaginary roots. So, yan lang dapat yung tandaan. Pag ito ang discriminant. Maghang na naman po ang kilonewtons. So, ito ang discriminant. Tapos, sa quadratic equation, may mga properties din yan. Kapag ito daw ax squared plus bx plus c, merong roots na x1, x2. Tapos, may pinahanap yung teacher mo na sum of roots. Bali, ang sum of roots x1 plus x2 equal yan sa negative b over a. Yung b tsaka a, ito yung coefficient nung variables natin. Pag naman product of roots, x1 times x2, c over a. So, yan lang dapat natin tandaan overall sa quadratic equation. Ito lang yung magagamit natin. Okay? Sige. So, na-picture nyo na ba guys? Burahin ko na. Ita-try naman natin siya ngayon sa problems.
Okay. Gamitin natin siya dito ngayon. Problem number 1 natin. If 1/4 and -7/2 are the roots of the quadratic equation, what is the value of b? So, let's say na yung quadratic equation niya ay yung ax squared plus bx plus c equals 0. Kung ang roots daw ay 1/4 at -7/2, ang pinapahanap sa atin ay itong b. So, madali lang to guys. Bali, alam natin na kapag ito ay magiging x minus 1/4, tas ito magiging x, negative pala to, no? So, magiging positive 7/2. So, FOIL method lang tayo, magiging x squared minus x over 4 plus 7x/2 minus 7/8 equals 0. Nasundan ba guys? So, kumbaga, FOIL method lang yung itong gitna, tapos ito muna, multiply, tapos ito, tapos yan, tapos yan. So, ganun lang. Paano ginawa? So, ito, para ma-simplify pa natin, pwede natin siyang multiply sa 8. So, magiging x squared minus 2x plus 28x minus 7 equals 0. So, further simplifying, 8x squared plus 26x minus 7 equals 0. So, ito na yung quadratic equation natin. Kaso, ang hinahanap sa atin yung b. So, paano hanapin yung b? Edi, ang a natin dito ay itong 8. B, 26. C, -7. So, ang answer natin is itong B. So, ganun lang siya guys. So, for our next problem, so sa next video yung mga next natin examples. So, yun guys, for more videos, no, para sa makasunod dating topics. So, don't forget to like and subscribe and hit the bell button para update tayo sa mga next videos natin. So, good luck!